Ay, ingat. Nadala na ako. Ang sakit ng puwet ko dito. Dito. Oo, dito. Ayan o. Para sa mga nag-aalala, huwag po kayo mag-alala, okay naman kami dito. Ngayon narinig na ni Kayumot yung sinasabi ko sa kanyang parang tunog ng alon pag malakas yung hangin, pag bare months. Parang ganyan na rin yun. Ano pa nga mga kapanalig, na experience ko din dyan, basa ka pero kailangan mo matulog. Simulan nang magkulitan kasama si Nuit TV. Good morning mga kapanalig. Yan at may kuryente na. Kaso nga lang yung panahon parang ganun pa din. Pero hindi na katulad ng mga nakaraan na sobrang lakas. Yan. Pero yung hangin dinig na dinig nyo, no? Chinarge ko na yung power bank. Lahat ng pwede i-charge chinarge ko na kasi hindi natin alam, baka mamaya lumakas naman yung hangin o ulan, mawala na naman ng kuryente. At least ready na kami dito. Tapos yung mga flashlight para meron na tayong ilaw. Dalawa pa rin kami ni Kayumot dito. Bala ko nga sana mamalengke at ipagawa yung motor. Kaso nga lang natatakot ako bumiyahe pag ganito. Hindi natin alam, baka ano mangyari sa atin sa daan. Parang nung nakaraan, di ba, may truck nga daw na stranded. Kausap ko na si Kadede kanina na magpapasama nga ako para dalhin yung motor doon sa may palengke. Ang gagawin namin, hahatakin yung motor papunta doon para may pagawa. Ang problema nga, sa ganitong masama ang panahon, ang hirap naman ng ganun. Bahala na mamaya. Ayaw kasi mag-start nung aking motor, mga kapanalig, nung mga nakaraan. Nung nakaraan, di ba, yung push start ang ayaw gumana. Neto naman, ayaw mismong mag-power. Ayaw na gumana halos lahat, no? Gara. Ngayon lang nakapag-vlog si Kayumot, mga kapanalig, dahil nung nakaraan low bat siya. Cellphone na yung gamit niya. Kaya ngayon nagsisipag ulit. Kasi pag dumating yung pin, sasahod na rin yan. Kaya sabi ko sipagan niya. Para pag umuwi siya ng Romblon sa Simara, meron siyang madadala doon sa mga naiwan niya doon na mga something, di ba? Bago tayo magpatuloy, maliligo muna ako, mga kapanalig, no? Tapos panoorin niyo yung vlog ni Kayumot kung ano yung pinagdaanan namin habang may bagyo dito. Dahil nga malayo sa daan, mahirap din talaga. Maliligo na naman tayo kahit malamig. Hindi ako sanay nang hindi naliligo kahit malamig. Gusto kong maligo para freshness. Wow, fresh na ulit si Marcy. Akit tayo sa taas. Bisitahin naman natin yung kubo ulit. Kung kamusta siya magdamag dito. Sana na to, last day na ng sama ng panahon. Sa tingin ko bukas okay na naman to. Parang pahabol na lang to eh. Ay, teka, medyo nagpapakita na yung araw, mga kapanalig, umaaliwalas dito sa paligid, Ayan ang senyales na maganda na ang panahon bukas. Yan ang hinihiling natin at sana mangyari. Kawawa yung mga nalubog na mga bahay, yung mga sasakyan. Sa Marikina ba? Grabe, no? Hindi inaasahan yung ganyan na kalakas. Ha? Sa Marikina River. Ay, panibagong record na naman tong ngayong taon, mga kapanalig, no, na pinakamalaking baha na nangyari. Ganyan talaga ang kalikasan. Hindi natin alam kung kailan talaga mangyayari mga ganyan. Basta magdasal lang tayo kung ano yung mga dapat nating idasal para makaiwas din. Hiling-hiling lang na makaiwas tayo sa ganyan sakuna. Intindi, pang-apat na bagyo na to. Tsaka ako na ikakabit to. Kasi baka mamaya pagkabit, pagtingin natin, wasak na naman. Hindi kasi siya nakapako ng maayos nung nakaraan Parang 2 pako lang siya. Kaya nung hinangin talagang tumumba. Kaya nagpakita na yung araw. Tuloy-tuloy mo na. Kaso tinatakpan pa rin ang ulap na madilim Nakikipaglaban ng araw ngayon, mga kapanalig. Kaya mo yan, huwag ka susuko. Nakausap ko na si Utol, mga kapanalig, at nangamusta tayo. Yun nga, malakas daw ang ulan nung nakaraan pero tumila na naman ngayon. Sabi niya uuwi siya mamayang hapon, pero sabi ko naman sa kanya i-check niya, baka mamaya
biglang abutan siya ng malakas na ulan. Kasi dito ganito pa rin eh. Malamang doon umaraw-araw na siguro, pero dahil dito tayo sa bundok, iba pa rin ang klima dito eh. Alam nyo naman yun eh. Minsan dito umuulan, minsan doon hindi na, di ba Kayumot? Ayan si Kayumot po, pupunta sa taas. Meron siyang mission. Yan. Pre, kaya mo yan. Huwag ka susuko, exercise yan. Bumagsak na naman ang ulan. At si Kayumot, inabutan ng ulan. Umakit sa taas. May binili. Kawawa naman. Hindi man lang nagdala ng payong o something na pwede siyang maprotektahan sa ulan. Sinarge ko na tong power bank. Tapos dalawang cellphone ko. Ano na rin to, full charge. Katulad niya na malakas na naman ang ulan. Feeling ko yung Battelec, gaganunin na naman pababa yung connection ng kuryente dito, kaya mamaya wala na naman to. Inaasahan ko na. Parang pinagbibigyan lang kami ng ilang oras para makapag-charge, alam nyo na kung ano yung mga dapat gawin pag may kuryente at magkaroon ng tubig. Mamaya na Battelec ha! At least yung ulan ngayon may kasama ng medyo sikat ng araw. Hindi katulad kahapon na halos puro dilim lang. Ang lakas! Tama na! Yari na naman tayo sa Battelec. Ayaw na namin mag-brown out. Si Kayumot kaya na-stranded na sa taas. Kawawa ang bata naman. Ay, kaedad ko lang pala yun. Pero ayos lang, di pa naman naliligo si Kayumot eh. Parang ayun na rin yung way para makaligo siya. Baka na ang mahirap niya, nasa gitna na siya. Wala siya masilungan. Talaga maliligo na lang siya. Kayumot, kaya mo yan! Ay, nakabalik! Nakabalik! Nabutan ka? Hindi ka nabasa? Naligo. Sabi ko naligo na, hindi pa naman siya naliligo. Ang isang bayani galing sa misyon, nakabalik. Saan kayo nabutan? Doon na sa mismong taas? Doon sa tindahan. Sa tindahan na. Sumilong ka muna. Tara. Tulungan natin si Kayum sa pag-prepare ng ating food ngayong araw na ito. Yan. Panoorin nyo sa kanya yung niluluto niya doon na... Ano ba yung niluluto mo doon? Sabaw-sabaw? Sabaw-sabaw. G! Ay, ingat. Nadala na ako. Ang sakit ng puwet ko dito. Dito. Oo, dito. Ay, dulas. Nakakadala. Pero mas madulas din sa kabila. Oo. Kaya hindi rin ako makadaan dun eh. May niluto na pala na gulay si Kayumot. So, yung ulam na binili namin mamayang tanghali, luluto ko na rin. Para mamaya kahit malakas ulan, nandun na lang kami. Naka-ready na Ito na naman yung dalawa Oh. Wow! Huwag mo buntis yan eh. Kaya sabi ko siya pag nakunan niya na. Sabi ni Kayumot, parang na lang to, pahabol o daan na lang. Parang ito na lang yung buntot ng bagyo. Bukas, normal na. Manalig lang kayo kay Kapanalig. Normal na ang panahon bukas. Sa ikasapit ng ika-5 araw, dyan bubuti ang ating panahon mga Kapanalig. At tayo'y makakabawi muli sa ating mga naranasan ngayong buwan ng tagbagyo. Malapit na ma-upload yung isang vlog ko. 95% na lang. Yan. Ito pa yung isang inihiling ko eh. Bago mawala ng kuryente, ma-upload ka muna para mapanood naman nila. Diba? Malakas pakiramdam ko talaga mawawalan eh. Hinihiling ko na wag. Pero malakas ang pakiramdam ko. Tama ba yun? Na talagang mamaya mawawalan ng kuryente. Dahil ganito pa rin yung panahon. Balik muna tayo sa bahay. Ayusin ko lang ina-upload ko dahil malapit na. Dahan-dahan lang dito, nabiktima na ako. Dahan-dahan lang. Ayoko na dyan, dito na ako sa may mga damo. Tara na. Yeah, tapos na si Kayumot magluto, kakain na kami. Panoorin nyo sa vlog niya yung aming food trip ng kanyang niluto na gulay. Talagang ingat na ako sa pag-akyat eh. Yun na nga po. Ako tapos nang kumain. Si Kayumot hindi pa. So hinintay ko lang siya matapos, tapos ako naman magluluto.
Ayun, buti hindi natuloy yung pag-inom namin nung pinakulo ang ulan. Sabi nga ni Kayumot, baka raw kasi may chemical eh. Katulad nung nakasira ng mga halaman dito kaya nalanta. Ang iniisip niya baka mamaya may ganon tapos doon mailagay sa tubig o sa drum na kinunan. Tapos kahit pakuluan mo yon, hindi naman mawawala yun, di ba? Sa rekta sa katawan mo sa loob. Yung halaman nga, madampian lang, namamatay. Paano pa kaya sa loob ng katawan? Baka pagbalik ng mga kasama namin dito, ba't wala sumasagot? Mabaho na. Yare, dalawa pala kami ni Kayumot at nabubula na yung bibig. Buti naman. Pero, syempre, advance lang mag-isip din si Kayumot. Magaling. Tapon na natin yun, baka may ganun nga yun. Dahil nga hindi kami nakapaganda ng bagyuhan, umakyat si Kayumot para bumili nito. Oh. So, meron tayong corned beef at itlog. Yung panahon na dapat mamamalengke kami, panahon naman ng pagpasok ng bagyo. Kaya hindi kami nakapamalengke. Ilang beses kong tinangka na pumunta sa palengke pero nang ibabaw pa rin sa atin yung safety, 'di ba? Mahirap magbaka sakali. Luto ko lang to, gigisaw lang para mamaya wala nang problema, doon na lang kami kakain sa loob. Ang hirap nito ha. Uy, yung araw ha. Getuloy. Ang hirap na nito lutuin. Kailangan bantay yung hiwa ng sibuyas. Yung corned beef, oo. Magkasintimbang ba to yung corned beef na to? Magkaiba ng tatak ah. Star corned beef, tapos yung isa Social Argentina. Pwede na yan. Isa lang din lasa niyan. Luto muna ako ha. Makaka-survive kami ngayong araw. Bukas, yan, pwede na tayo mamalengke. So ito, hindi ko isinama sa vlog to para turuan kayo magluto ng ginisang corned beef ha. Kasi napaka basic na naman ito. Alam kong alam nyo na. Ano lang to, chismisan. At yan, para meron din tayong vlog kahit may bagyo, dito lang tayo nakapag-usap-usap tayo na ibabalita ko sa inyo kung ano yung mga nangyayari dito. Para sa mga nag-aalala, wag po kayo mag-alala, okay naman kami dito. Yun nga lang po, yung nadulas yung pet ko, yun lang yung isang naging problema, pero okay naman. Goods pa rin naman. Tara, luto na tayo. Ano pa ba kailangan? Sibuyas. Yan. Yan. Sibuyas. Malakas pa rin ang hangin, naririnig nyo? Kakatakot yan. Mabiyahe ka, biglang may bumagsak sa yung yero. Ba't puro negative yung naiisip ko? Hindi, ano lang tayo, syempre maingat lang. Kaya ka nadudulals eh. Pasmado na si Kapanalig. Ganyan talaga. Dadating talaga yung minsan sa buhay na pag-vlog ko mga kapanalig na hindi ko na kaya mag-edit. Kasi talagang nararamdaman ko na yun eh. Yung parang kumikirot na yung mga joints. Kaya kaya pa naman, bata pa naman eh. Yeah. Sibuyas, okay na. Bawang. Si Concho, oo, hinahanap namin. Oo nga, Nanay Luz nga pala, di ba? Hindi siya bumalik. Matalino yung aso na yun kasi feeling ko naramdaman niya na kailangan din siya doon bilang bantay ngayong bagyuhan. O baka tinali na nila nanay? Kasi nga bagyo, baka mamaya bumalik ma-aksidente pa. Patapos to hindi na bumalik. Baka nga inano muna, itinali para safe din siya. Corned beef, sino nakapagluto ng corned beef? Taas ang kamay. Sarap to eh. Okay. Salang na natin. Ha? Hindi. Gusto mo ba maanghang? Sige, lagyan natin sili. Kapot niya ako dyan, pre. Mga 20. Hindi, sakto lang. Para may kanda. Tatawa ako kay Jun. Kumakain kami. Nagkukwento. Panoorin nyo sa vlog niya. Pero ikukwento ko na rin dito sa inyo.
Narinig niya raw akong ano. Sana pre? Dito. Puro hilog. Oo. Dami ah. Ito pulutan, sabagay. Kaninang madaling araw daw. Ay hindi naman mga alas 11 siguro o ano. Pataas. Narinig niya raw kumakanta ng happy birthday. Tapos nagsasalita pag tulog. Hindi na raw siya nakatulog, alas 3 na siya nakatulog. Natakot. Sabi ko sana sinabi niya, "Blow mo na yung candle, baka sumagot pa ako." Normal sa akin yun, minsan nag-ano talaga ako. Nagsasalita. Pero yung ito kwento ko sa inyo about sleep paralysis. Tapos sunod na. Alam ko maraming ano dito naka-experience na rin yung sleep paralysis. Alam mo yung ginagawa mo pero nakikita mo, dilat ka. Kumbaga pero hindi ka makagalaw. Ang daming sili Sili! Natutulog yung mga mantika sa lamig Sige, okay lang, magpahinga muna kayo. Pagod kayo Konting mantika lang para hindi masyadong ma-oil yung ating lulutuin. Corn beef. Gisa na natin ng bawang. Hindi ko kayo tinuturuan, nagkisismisan lang tayo Ayan na. Lagyan natin ang bawang. Yan. Pag naging kulay itim na, ilagay na ang sibuyas. Yan. Daming sili na nilagay. Parang ano rin to pulutan na rin. Ang tagal tuloy na udlot nung gawa dito sa sa kubo ni Ma'am Jenny, yung pinakita ko sa inyo dahil nga bagyo. Wala magagawa, ganun talaga. Tapos gisa na rin natin yung sili para kumapit. Kapit na kapit yan Sili. Wow. Ewan ko na lang kung hindi umano ang almoranas namin dito. Ngayon narinig na ni Kayumot yung sinasabi ko sa kanyang parang tunog ng alon pag malakas yung hangin, pag bare months. Parang ganyan na rin yun. Parang alon na gumaganon. Narinig niya na. O di ba hindi kami nagpe-fake news. Lagyan na natin corn beef. Huwag nyo natignan, alam nyo na ito Natutulog rin yung mantika ng corn beef Inistorbo natin ang hindi nang tulog sa loob. Sarap ng corn beef Oo. Okay na. Lagay na lang natin sa isang lalagyan tapos ibababa na doon. Hintayin na lang natin yung oras ng pagkain. Perfect. Okay na, nilagyan ko pa lang itlog para medyo may pagka-special naman, di ba? Hindi simpleng corned beef lang yan may halong itlog yan. Ako na nagluto nito kasi si Kayumot na yung nag-ready ng pagkain kanina. So it's my turn. Corned beef. Kulay pa lang masarap na Lalagay ko na to doon sa baba para mamaya doon Diyan ka na muna, Kayumot. Let's see. Bango yummy. Sa ganitong oras, masama madulas. Kasi tapon ang ating ulam. Sayang naman ang effort. Ingat ulit. Ay. Mag-ingat. Okay. Grabe yung nangyari kay Kuya Boy kasi yung dalawang motor niya na lubog ng baha mga kapanalig. Meron kasi siyang tricycle tapos yung motor na
yung Aerox, yung bagong kuha, di ba nga nasira yung una. At ayun, sana magawa pa. Pataas pa raw ng pataas yung tubig dun sa lugar namin. Tapos kay Kuya JP naman, muntik na abutin din yung sasakyan nila. Konti na lang, buti hindi inabot. Akala ko pababa na yung tubig dun sa amin, hindi pa pala. Diretso pa rin yung pag-ulan. Kaya kawawa talaga yung mga mabababa dun na bahay. Ang dami na ring lumubog na kotse, sabi nga ni Kuya JP. Kaya hindi rin maano yung utak ko dito kasi syempre nasa bundok nga tayo, mataas tayo. Inaalala ko yung mga tao din doon sa baba. Sayang yung mga ari-arian. Sabagay, maano pa naman yun, magagawa. Sana tumigil na talaga, no? Tumataas pa daw eh. Yung papa ko mga kapanalig, yung nasa Rosal, no? Tapos yung isa kong kapatid at kasama yung stepmother ko nandun sa Champaka, dun sa inuupahan namin. Yung bahay kasi doon mababa talaga mga kapanalig, hindi pa natatambakan. Kaya inabot ng mga hanggang bewang ata yung tubig. Kaya pinaligas muna namin doon sa Champaka para sama-sama sila doon. Yung papa ni Budang, papa ni Dang. O yun nga, magkakasama sila doon. At least safe sila. Malamang yung mga kasama ko sa Firehawk, talagang busy sila ngayon na tignan yung mga kalagayan ng mga kababayan namin doon sa Tansa Nabotas, no? Hindi lang naman sa Tansa Nabotas, kahit sa labas, basta kailangan ng tulong nila. Ang fire hindi lang naman sa apo yan, mga kapanalig, kasi rescue, kahit sa baha, ganyan, pwede yan. I-rescue kayo kung kailangan na, kung malaki na ang tubig tapos hindi nyo na kaya, pupuntahan kayo sa bahay. Ganon kasi yung ginagawa namin dati mga kapanalig nung hindi pa ako kasali dyan sa Firehawk Volunteer. Sumasama-sama na ako. So yung mga kailangan maglikas ng gamit o yung mismong tao ang kailangan ilikas, sinusundo namin, ginagawa namin. Ang ano kasi sa amin mga kapanalig, para siyang yung Tansa Nabotas, para siyang isla talaga na isang tulay lang yung lalabasan mo. Wala ka ng ibang wala ka ng magiging ibang daan. Pwede ka makatawid sa pamamagitan ng bangka para makarating ka ulit sa kabila. Nabotas pa rin yun mga kapanalig. Kumbaga nakahiwalay kami. Kung mawawala yung tulay, hindi makakapasok ang mga sasakyan. So talagang bangka lang ang pwede makarating doon. Kaya talagang pag sa ulanan, talagang talo kami, tsaka yung Malabon. Valenzuela, ayan, magkakaduktong yan eh. Sa mga ganito naman, sa diskarte mga kapanalig, kung merong pangyayari na ganito, may mga taong madiskarte para magkapera. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng balsa. Tapos yung balsa na yon, gagamitin nila para yung parang service, yung mga gustong pumasok, doon sasakay, ang bayad mga 5 piso, ganun, depende sa layo. Ngayon ata nasa 20 na mga kapanalig, no? Para makarating ka lang sa sakayan. Tapos kung saan pwede na sumakay, doon kayo bababa. Malaki rin yung nagiging pera namin noon dati mga kapanalig pag ginagawa namin yun. Sama-sama kami ng mga tropa ko, no? Ginagawa namin para may diskarte, merong pera. Sa atin naman, kahit may mga nangyayari na, nilulubog na yung bahay, ganyan, nagkakaroon ng problema. Makikita natin sa mga Pilipino, no, na ini-enjoy lang nila. Tapos nakangiti pa yan. Yung iba nga umiinom pa sa mismong baha, 'di ba? Maglalagay lang yan ng parang styro tapos ipapalutang. Tapos yung iba, baha, naglalaro pa ng basketball. So ginagawa nilang magaan yung yung bagay-bagay, hindi nila pinapabigat. Ganun tayo mga Pilipino, 'di ba? Naranasan ko talaga diyan mga kapanalig sa Nabotas na matutulog ka talaga na pagbaba ng paa mo, talagang kailangan mo lumusong. No choice ka. Nakaangat yung mga sopa, yung mga kama namin, tapos yung mga gamit nakaangat. Tapos pagising mo, oras na para maglimas. Kaya ang lakas ng katawan ko ng mga kapanalig tuwing magbabaha sa amin, naglilimas ako. So ang ginagawa ko yung isang timbang malaki, talagang lilimasin mo yun, dapat mauubos mo. Para pagdating ng gabi, malinis na, pwede na kayo matulog. Tapos pagdating ng babaha na naman. So parang nasanay na ako dati sa paglimas-limas. Ganun ang namin dati na experience doon sa Tansa Nabotas mga kapanalig nung bata pa ako. Ano pa nga mga kapanalig na experience ko din dyan, basa ka pero kailangan mo matulog kasi syempre may time na aantukin ka. Syempre pagod ka sa paglalaro sa tubig, langoy kayo ng langoy. Pas pag uwi mo, walang matulugan. Tapos yung mga damit, basa din, tapos sobrang lakas pa ng ulan.
na-experience ko matulog ng basa, mga kapanalig, dahil nung ganong pangyayari. Meron ng mga flood control, mga kapanalig, no? Pero sa ganong kalaking baha, baka hindi ata kayang kontrolin ng flood control eh, kasi talagang sobrang laki ng tubig, mga kapanalig, lumalagpas nga sa sasakyan. Na ano ko sa balita, sa Facebook, no? Alam ko namang nakita nyo na. Halos kalahati ng bus, nakatungtong na yung mga tao dun sa pinakabubong, tapos parang naghahantay na lang ng rescue. Kung nandun ako ngayon, mga kapanalig, malamang isa ako sa mga naglilibot doon para tignan kung sino yung mga kailangan ng tulong, 'di ba? At isa ako doon na ini-enjoy yung mga pangyayari kahit na nagkaroon ng problema tungkol nga sa pagbaha. Tulad nga na sabi ko, kailangan gawin lang nating magaan yung mga mabibigat na problema para hindi naman tayo masyadong mahirapan. Diba? Smile na lang tayo. Lilipas din yan. Yung mga nabasa, patuyuin. Yung mga nasirang gamit, mapapalitan naman yan. Diba? Kung gusto nyo pong makita kung ano yung lagay dun sa lugar namin, panoorin nyo po yung vlog ni Kuya JP sa kanyang channel kasi nag-vlog siya tungkol nga po dun sa baha. No? Para makita nyo. Ako rin, papanoorin ko para makita ko kung ano nangyayari sa amin eh. Kaya doon sa amin, mga kapanalig, pag may magpapagawa ng bahay, talagang sinisigurado na nila na hindi sila abutin ng baha. Kunyari, mga isang tao yung tambak mula dito sa pinakadaan para kung bumaha, hindi sila abutin. Ganun kataas yung tinatambak nila, mga kapanalig. Para pagdating din ng panahon at alam din naman nila na tataas yung daan, hindi pa rin sila maapektuhan, mga kapanalig, no? Parang yung mga dating bahay na yung bintana nila nakapantay na sa daan. Ganun ang nangyayari kasi. Sabi ni Kuya Boy nga, palaki pa rin ng palaki ngayon yung tubig. Ibig sabihin, hindi pa rin tapos yung ulan. Malakas pa rin, mga kapanalig, no? Kaya yung iba, mga kapanalig, medyo nag-aalangan na bumili ng lupa o bahay sa mga bandang ganyan na Botas. Hindi naman sa inaano ko Valenzuela, ganyan. Ayan, Caloocan, medyo may mga part na Caloocan na mababa din yan. Basta Malabon, Nabotas, Valenzuela, medyo may pagkaalangan na yan, mga kapanalig, kasi binabaha. Bumababa kasi ang presyo ng lupa, ang pagkakaalam ko, pag alam na laging binabaha yung lugar. Tama ba ako? Aba, saan kayo pumasok? Ha? Yung mga manok ko. Hoy! Paano kayo nakapasok? Marunong na kayo magtarangka? Yung mga nga pala, mga sisiw, mga kapanalig, no? Di ba meron dito na bali isa lang siya na anak ng kanyang mother, chicken. Wala na ngayon, hindi na nakasunod, hindi naka-survive sa bagyo. Siguro sa lamig, tapos basa. Tapos yung ibang sisiw dito na, ilan ba yun? 9 o 8, parang nabawasan din eh. Hindi nila kinaya yung yung dumaan na bagyo, mga kapanalig. Syempre pag mga sisiw na ganyan, para mahihirapan pa sila sa ganung sitwasyon. Sabi ko kay Utol, Tol, ano yan? Sure na ba yan? Sure ball na ba yan? Nalalaki pa? Sabi ni Kuya 50-50. Tama nga siya dahil sa bagyo na dumating. Sayang, dami na sana naming sisiw. Hindi ko pa alam parang may nabawas pa sa iba. Buti nga itong manok na dapat kakatayin namin tong manok na bigay ni Tatay Cesar. Buti na lang nakaligtas dahil nga bumili si Jun ng corn beef doon sa taas, kaya may kinain kami ngayon dito. Pero kung hindi talaga, nako, malamang tinola ang ulam namin ngayon. Parang masarap pa naman humigop ngayon ng mainit na sabaw, no? Swerte siya, hindi niya pa oras ngayon. Kaya mabubuhay pa siya ng matagal-tagal, mga kapanalig. Si Concho pala nandito na. Ba't ang tagal mo na bakit pilay ka? Ha? Ano nangyari sa'yo? Wala, kaya pala nawala ka ng matagal to, pilay na naman. May pumalo ba sa'yo? Naku po. Ilang araw siyang nawala nung mga, 4 na araw ng bagyuan. Wala siya dito, yung pala pilay-pilay na. Kawawa naman si Concho. Ano nangyari sa'yo, Concho? Kakarating niya lang ngayon. Dito ko sila pinapatambay Peklat! Pero pag sa gabi, nag-iingay naman si Peklat kasi gusto naman lumabas. Inarangan ko na kasi yung pinaka dito,
butas kung saan siya nagkakasya. Kasi minsan, pasok na lang ng pasok, nakakagulat. At least dito, pag nasa loob sila, hindi talaga sila makakalabas, lalo na pag gabi. Di ba? Sa bagay, mas maganda nga yun, no? Meron silang labasan para talagang pwede sila makagala-gala. Kung nung bagyuhan, syempre hindi mo papalabasin. Dito na lang. Ayan, mga manok natin. Pag mga ganitong kalaki, sureball na sa ano yan eh. Eto, nag-iisa lang din to eh. Pero ganyan nakalaki, kaya nakasurvive eh. Yung sisiw na yan. Ay, tulog ata si Jun. Parang may nakita si Jun na ano dun eh, bangkay ng sisiw. Hindi natin imbestigahan. Kahit pinaano sana natin, autopsy para malaman natin kung ano yung sanhi ng kanyang kamatayan. Mga kapanalig, no? Nagsasabi ko. So, paalam nga muna ako mga kapanalig, no? Dahil marami na naman akong daldal. Maraming salamat po talaga sa pagsubaybay nyo kahit puro daldalan lang ito ang ating vlog. Gusto ko lang mapakita sa inyo kung ano yung mga nangyayari dito habang buwabagyo. Alam ko, mas marami pang mahirap na sitwasyon ngayon mga kapanalig, lalo na nga sa mga nakaranas ng malaking pagbaha. Kaya ayun, kapit lang tayo at makakaraos din. Maraming salamat mga kapanalig dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita lang tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan na